Welcome to our online Sunday celebration. Praise the Lord. Ay nga po, magpupuri tayo sa Panginoon. At alam ko, ang puso nyo ay handa na para maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. Sino po ba sa inyo ang nasasabik na papurihan siya? Amen. Lahat, kailangan po muna natin manalangin, ihanda ang ating isip at puso para po ating mapapurihan ng Panginoon. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Yes, so God, Lord, salamat Panginoon sa araw na ito na pribilehiyong mapapurihan ka, Panginoon, ng iyong mga lingkod. Dahil Lord, ikaw ang napakabuting Diyos sa aming buhay. You provide everything that we need, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo in times of pandemic, Panginoon, in times of typhoon, in every trials, Panginoon, na aming kakaharapin, Lord. Alam namin, kasama ka namin, O God, Lord. Kaya naman, Lord, itataas ka namin sa araw na ito. Papapurihan ka namin, dadakilain ka namin, Panginoon, O God, Lord. Kaya nga po, lahat po ng papuri at pasasalamat, O God, Lord. Tangis sa iyo lamang, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Come on! Ayan po. Let's praise God. Amen. Ayan, are we all ready to worship God in this place po ba? Pakisabi po sa katabi mo, heto na. This is our time. Ayan, pakisabi naman po sa sarili mo, I will commit myself in giving my best in worshiping God. Come on. I want you right now to close your eyes. Close your eyes and just commit yourself. Lord, I am here to worship you. Lord, I am here giving my best, God, in worshiping you. Come on. Come on. Come on. Come on. Give your heart. Come on. Give praises to the Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Come on, let's praise our God po. Come on, give your best. Oh, we praise you, Lord. Oh, yes, Jesus. Come on, may mas ito todo pa po ang inyong palakpak. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Come on, sing. God is the strength of my heart and my portion for. Come on, sing. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength. Oh, of my heart. God is the strength of my heart and my portion. Come on, yung mas excited pa po, sing. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Come on, pwede po ba yung mas excited pa? Who am I in heaven but you? There is nothing on earth, Lord. There is nothing on earth I desire beside you. Oh, sing my heart and my strength. My heart and my strength. Many times they fail, but there is one truth. But there is one truth. Say that always been. Everybody say, come on. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion for. Oh, hallelujah. God is the strength of my heart. God is the strength. Oh, God is our strength of my heart and my portion forever, forever. Oh, we praise you, Lord. Sing, who am I in heaven? Who am I in heaven but you, Lord? There is nothing on earth. There is nothing on earth I desire. Ooh, my heart
strength, my heart and my strength. Many times they fail, but there is one truth. But there is one truth that always will prevail. Come on, everybody. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Come on, let Him strengthen you. God is the strength of my heart. God is the strength of my. Come on, let Him strengthen you. Come on, let Him strengthen you. Oh, God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion. Come on, for the last time, say, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, 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 forever. Oh, forever, Lord. Oh, we praise you, God. Truly, Father, here we are, God, surrendering all. Panginoon, in front of you, Jesus. Open the heavens wide for all of us. Hear our worship for you, Panginoon. Meet our hearts, Lord. This afternoon, meet us. Meet our needs, Panginoon. Just minister to everyone, Holy Spirit. Holy Spirit, we need you, Lord. Oh, breathe life to us, Lord. Oh, breathe life to us, Lord. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And find me here, Lord, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Come on, be desperate. I'm desperate for you. Oh, sing, I surrender. I surrender. Oh, come on, you worship Him with all your soul. Oh, drench my soul. Drench my soul as mercy and grace unfold. A hunger and thirst, a hunger and thirst. With arms stretched wide, with arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Come on, sing, speak to me now, Lord. Speak to me now. Oh, I surrender. I surrender. I surrender. I want to know you. I want to know you more. Oh, come on, cry out to God, Lord. Oh, I surrender. I surrender, Holy God. I surrender. I want to know you more. I want to know you. Come on, sing, I surrender. Surrender.
know you, Lord. Like a rushing wind, Jesus, breathe away. Come on, sing, Lord, have your way. Have your way. Lord, have your way in me, Lord. Oh, like a mighty storm, like a mighty storm, steer within my soul. Lord, have your way. Oh, say, Lord, have your way in me. Oh, like a rushing wind, like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Oh, like a mighty storm, like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Come on, sing like a rushing wind, like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in the Holy Spirit. Oh, like a mighty storm, like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in. Oh, like a rushing wind, like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Oh, like a mighty storm, mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Oh, come on, you worship Him. Oh, Jesus. Oh, we worship you. Oh, Lord. Oh, thank you, God. Come on, everyone sing. Oh, like a rushing wind, like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Oh, like a mighty storm, like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way. Come on, sing like a rushing wind, like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Oh, like a mighty storm, like a mighty storm, stir within, Lord. Come on, sing with all your heart. Come on, open your heart to God. Come on, there's more. Come on, open your heart to Jesus. Oh, like a rushing wind, like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, come on, cry out to God. Oh, cry out to God. Come on, give in. Come on, give in to God. Oh, hallelujah. Like a mighty
Jesus in your life. Acknowledge Him in this place. Come on. Oh, hallelujah. Oh, have your way. Come on, like a rushing wind. Like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Come on, say, oh, Jesus. Oh, like a mighty storm, oh, Lord. Like a mighty storm. Still within my soul. Lord, have your way. Oh, have your way. Oh, have your way. Oh, like a rushing wind. Like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way. Oh, like a mighty storm. Mighty storm. There within my soul. Oh, have your way. Lord, have your way. Oh, I surrender. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you. I surrender. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you. Come on, you sing, I wanna know. Oh, we wanna know. I surrender. Oh, I surrender. Surrender. I wanna know you. Oh, I wanna know. Oh, we wanna know you, Lord. I surrender. I surrender.
speak to us, Holy Spirit. Oh, move, Lord. Oh, you move in this place, Lord. Oh, oh, we need you, Lord. Oh, we need you. Oh, we need you, Lord. Oh, have mercy on us, Jesus. Oh, have mercy on us, Lord. Oh, we cry out for more. Oh, we cry out for more of you. Oh, bring us back to the cross, Jesus. Bring us back to our first encounter with you, Jesus. Oh, Lord, more of you in this place, Jesus. More of you in this place. Encounter us this afternoon, Lord. Encounter us, Jesus. We are pleading. We are pleading for more of you. Come on, come on. We all plead. We all plead with one heart and with one spirit. Come on. We all surrender in front of the Lord. Come on. Give in to Jesus. Oh, give in to Jesus. Oh. Oh Lord, oh Lord, oh Jesus, oh Lord, come on, cry out, oh Jesus, we need you, Jesus, we need you, Jesus, oh Lord, oh Lord, come on, say, oh, I surrender to you all. Oh, I surrender. Oh, Jesus. Oh, thank you, Lord. Oh, hallelujah. Oh, we praise you, God. Truly, Jesus, Panginoon, you deserve to be praised. And here I am. Here we are, Jesus. Meet our needs this afternoon. Break the chains in Jesus' name, Lord. Break every chains, Panginoon, na nagbabandage sa amin, Panginoon, not to worship you with all our hearts. Panginoon, nasaan man kami, nasa aming mga tahanan man kami, help us to stand up and to give our best in worshiping you, Lord. Holy Spirit, ibalik mo po kami sa totoong disenyo namin bilang Kristiyano, Panginoon. Here we are. Encounter us. Come on. Oh, Jesus. We praise you, God. We glorify your name. Come on, can we give God praises? Oh, hallelujah. Come on, mas grabe pa po. Oh, mas grabe pang palakpak para kay Jesus. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Oras naman po ng pagbibigay. Makibukas kayo sa akin sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 2. No? And sabi dito, and now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given to Macedonian church. No po. In the midst of a severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. No, makikita dito sa Macedonian church na sa kabila na nasa gitna sila ng severe trial, no, sabi dito, nagdadaan sila sa severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. No po, welled up in rich generosity sa kabila ng may trial, very severe trial silang pinagdadaanan, meron rin silang extreme poverty na pinagdadaanan, but welled up in rich generosity. Makikita dito sa Macedonian church na sa kabila ng mga ganyong trial ay hindi sila napigilang maging generous sa kanilang kapwa at sa loob ng church. And as a believers of Christ, I challenge you na patuloy na magbigay sa gawain ng Panginoon kahit na nasa gitna tayo ng pandemic, ng crisis, nasa gitna tayo ng mga nagdaang trials, no po,
no, ay dapat maging nandun pa rin dapat sa atin yung spirit of generosity, no, nandun pa rin dapat sa atin yung kagalakan, Lord, na magbibigay ako sa iyong gawain, patuloy pa rin akong magiging matapat sa pagbibigay ng aking ikapu, no po, tandaan po natin na lahat ng meron tayo ay steward lamang o katiwala lamang tayo, at lahat ng meron tayo ay pag-aari ng Panginoon, kaya marapat lamang na ibigay natin sa Kanya ang ating ikapu, ang ating offering, no po, lalo na kung kayo sa nagdaang pandemic naman ay talagang naging matapat ang Lord, hindi kayo pinabayaan ng Panginoon, no, pantayan din natin ang katapatan sa pagbibigay, no po, sa pag-iikapu sa Panginoon. Ang ano nga po ba yung 10%, no, kung tayo kumita, no po, ng sabihin natin 5,000, no, yung 10% yun ay ibibigay natin sa Lord. No, ano po ba yung 10% yun? 500, no, ibibigay natin sa Lord. No, yun po yung 10%. Ano ba yung offering? Kung ano naman yung sinasabi ng Lord sa iyo, anak, ibigay mo yan, ganitong halaga, no? Yun naman po yung offering. No, minsan nga, yung offering ay mas higit pa doon sa ikapu. So, no, and naniniwala naman ako, kapag diyan sa pagta-tithes at pag-offering ay naging matapat tayo, no, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. He will continue to provide. No, dapat nga sa panahon ng pandemic na to ay patuloy tayong nagtatanim. No, patuloy tayong nagtatanim at darating yung panahon na tayo mag-harvest din daan sa mga itinanim natin. So, continue to give your tithes and love offering sa Panginoon. Alam, bilang aking testimony, ang Panginoon po, no, ay never kaming pinabayaan, lalo na nitong panahon ng pandemic. Kung nung panahon, nung may trabaho pa si pastor, ay, no, hindi po talaga namin inaalis sa amin yung patuloy na maging tapat sa pagbibigay and sa pag-offering, no, sa pag-iikapu, and ang Panginoong Diyos, na po, sa panahon nito ng pandemic, hindi kami pinapabayaan simula day 1, no po, nang mawalan ng klase, nang mawalan ng service, no, yun po kasi ang aming negosyo pag sa service, and ngayon walang pasok, no, mula day 1 hanggang ngayon, no, never kong nakita na wala kaming maihain sa hapagkainan, no, wala kaming maipakain sa aming mga anak, kundi ang Lord ay patuloy na nagpo-provide at nagpo-provide hanggang ngayon. Ganon katapat ang Panginoon. What more kung tayo ay nagiging patuloy ding matapat sa pag-iikapu at pagta-tithes and love offering. No po, sabi nga, nandun yung prinsipyo kasi na kung anong itinatanim mo, kung ngayon nagtatanim ka at nagtatanim sa gawain ng Panginoon, aanihin mo yun sa panahon na kailangan mo. No po? So, we continue to challenge you na magpatuloy na maging matapat sa pag-iikapu at pag-offering, at ang Lord ay hindi tayo papabayaan sa panahon na tayo ay mangangailangan. And, no po, kung kayo po ay nais magbigay, no po, marami tayong kaparaanan kung paano tayo makakapagbigay. Maaari po through GCash and PayMaya na makikita nyo po sa ating screen ngayon. So, kung kayo ay malapit naman sa Centella, pwede nyo pong idaan kay Miss Elder Aida Tardisilla. Nandiyan po siya every Sunday sa LE, no po, sa LE Church ng Montalban. No, maraming salamat po, and let's pray. Thank you, O God. Lord, teach us to be, Lord, faithful sa iyong Panginoon, sa iyong gawain, sa pag-iikapu, Panginoon, sa pag-offering. Na naniniwala kami na ang mga yan ay aanihin namin sa darating na panahon. Thank you, Lord God, na sa panahon ng pandemic, naging matapat ka sa amin, and this time, patuloy magiging matapat din kami, no, sa iyo, Panginoon, sa pag-iikapu, sa pag-offering. Thank you, Lord, this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen.
And be excited sa hapon na ito sa word ng Panginoon, and hanap po tayo ng isang maayos na lugar kung saan tayo makakapakinig ng salita ng Panginoon. I-share nyo po, no, sa marami pang mga pamilya nyo, sa kaibigan nyo ang ating live streaming. Maraming salamat, and God bless. He is more than you could ever need. He's more than the eye could see. I don't deserve his love, but he's always been there for me. You see, Jesus met me when I was at my lowest. And if you don't know Jesus, know this. He is the greatest example of generosity this world of greed has ever seen. And when Jesus hit the scene, he changed the scenery and met diversity with serenity. If you're looking for peace, he offers plenty. Jesus was and Jesus will forever be king. And when the angels sing, they sing of the grace that was displayed for sinners like me. I can't explain him and I can't describe him. And if I could, he wouldn't be Jesus, because you can't explain eternity and you can't comprehend the galaxies. But it was the loving hands of Jesus who spun them into existence and created man, knowing he would go to the cross to pay our sentence. There was a certificate of judgment with a period after the sentence, and we were sentenced to death long before he said it is finished. He is a father to the orphan, a shelter for the homeless, a hiding place for the abused, and an anchor for our storms. He stormed the gates of hell and came out on top, and the power of his gospel cannot be stopped, even when the world tries. They try a lot. He traded places with Barabbas and became the catalyst of missions across the world, covering every portion of the atlas. If you're in need of rest, I know of a mattress. If you don't know Jesus, your future is tragic, but he gladly embraced tragedy so we could live in his presence of majesty. His presence is presence, and it's his presence that presents preciousness to a world of peasants. He is far from pretentious, but still loves those who are. He is the light of the world and hung the stars. He brings the dead to life and delivers life to the dead. He took a crown of thorns on his head so we could put crowns at his feet, and I can't wait until I get to kiss his feet that were nailed to a cross for me and for you and for every person around the world. He loves the world, and I love his word, because the word became flesh, and in his flesh he demonstrated the word to the world. He is an example to every boy and every girl. He is a lover of black people. He is a lover of white people. He is a lover of the unchurched and the assembly under the steeple. He doesn't see the believers' failures, but still takes time to celebrate their faithfulness. It's the power of the Spirit that enables us and gives us boldness when the world labels us. And if you want to label me, please call me a Jesus freak. And if that freaks you out, good. Because it's better to be good with God than to fight being misunderstood by a world that could never understand. So let it be understood that I don't worship man, we worship Jesus. And although he doesn't need us, he still sees us and pleads with us to run to the cross where he bled for us. His heart bleeds for us, his heart grieves for us, but still graciously grants us a pardon for our treason in a season where the world tries to explain away the work of the Spirit with human reasoning. There is a reason they can't. Because the Spirit is like the wind, and the wind cannot be seen. But loved is the one who believes without seeing the unseen. I'm telling you today that Jesus is something. He's something more. He's something great. And if you want to know him, you don't have to wait. He stands at the narrow path with a key to the gate, and you only have to reach out and embrace his grace. I don't care who's president. I have a king who is always present. I don't care who holds musical celebrity. The voice of the Lord will always be the sweetest melody. I don't care who owns the riches of the globe. My Jesus holds more wealth than one ruby on his robe. I don't care who is the strongest or the fastest. Nothing matches the creator of the universe and his immortal, infinite status. I don't care about religious leaders who died and stayed dead. I'll only worship the one who conquered death and wears a crown on his head. His name is Jesus, and I'm telling you, he's something. He was faithful yesterday, and he is faithful today. I can feel his presence whenever I pray, and when the time comes for me to fade away, I'll remember the day I heard him say, "My name is Jesus." Praise the Lord! Hallelujah! Magandang hapon po muli sa ating lahat. Are you excited? Sige po, lahat po ng excited, lahat ng mga nanonood dyan, palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Sige, pwede ka mag-like dyan o mag-heart dyan. Come on! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Amen! And welcome po ulit sa ating Communion Sunday celebration. Dahil ngayon ay first week of the month of December, we will celebrate this Communion Sunday celebration. Handa ka na ba?
Praise God. Sige, kung handa ka, type mo dyan. Handa na ako, Pastor. Yan. Sige, type natin. At sama-sama tayo magdiwang sa araw na ito na nilikha sa atin ng Panginoon. Ngunit bago po yan, inaanyaya ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Yes, O God, Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa araw na ito na nilikha niyo po sa amin. Sa isang napakaganda at special na araw na tunay nga, Panginoon, na hinanda niyo, Panginoon, upang, Panginoon, mapakinggan namin, Panginoon, yung masalita na siya patuloy, Lord, na tunay nga magpapalakas sa amin. Nang gagabay po sa amin patuloy, Panginoon, na paglakad patungo sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa bakod ng proteksyon, sa probisyon, sa kagalingan, na natatamasa namin, Panginoon, sa bawat nagdaang araw. Salamat na tumipatuloy, Panginoon, sinasamahan, ginagabayan, O Diyos. Salamat ay ko'y tapat at tunay nga, Panginoon, hindi nagkukulang sa amin. At dalangin po namin sa araw na ito, Lord, sa aming pag-aaral ng salita, samahan niyo po kami. Hayaan niyo, Panginoon, na tunay nga i-convict po kami. Hayaan niyo, Panginoon, at punuin po kami, Panginoon, ng salita, Panginoon, na siyang patuloy na magiging kalakasan namin, Panginoon, sa bawat araw. Maraming salamat. Lead us, guide us, Holy Spirit, into your will and purpose in us, Holy Spirit. Continue to consume us and fill us with your power, Lord. At anumang gawa ng kaaway, try to distract us, lalo na yung mga taong nanonood sa live streaming. Ito yung Panginoon ay pinuputol ko at winawasa ko ngayon din sa pangalan ni Jesus in the name of Jesus Christ of Nazareth. And Father, Lord, hayaan niyo, Panginoon, na ituon po nila, Panginoon, ang kanilang atensyon sa inyo, Panginoon. Let them be focused to your word. Upang sa gayon, Lord, wala pong masayang sa kanilang bawat mapapakinggan, Panginoon, maririnig, Panginoon, sa mga oras na ito. At tunay nga, Panginoon, siyang patuloy na pupuspos sa amin, O God, Panginoon, sa mga oras na ito. Thank you for your power that you are releasing in your very presence, O God, Lord, na ngayon pa lang, binababa niyo na, Panginoon, sa bawat tahanan, O God, Lord, na mga nakikinig sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa ilat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. And again, I want to greet everyone. Good afternoon. Amen. Good morning, magiging mga ibang tao nakikinig sa mga oras na ito, and good evening, kasi di natin alam kung saan umaabot ang salita na ito na ating pag-aaralan sa mga oras na ito. At gusto ko rin pong bumati sa inyo ngayon pa lang, dahil ngayon Disyembre na, ramdam na yung lamig ng klima ng panahon. Ramdam mo na ba? Yan. Sige, kung ramdam mo na, mag-thumbs up ka nga dyan. Come on. Hallelujah. At gusto ko rin po kayo unang-unang bumati sa inyo ng maligayang Pasko o Merry Christmas. Hallelujah. Tunay nga, ilang araw na lang po ay sasapit na. Okay, ang araw na yon na pinakahihintay ng bawat isa. Pinakahihintay nga ba? Hallelujah. Ngunit, ating makikita na sa pagsapit nito, ngunit magkakaroon ng konting kakaiba sa mga nagdaang taon ng pagdiriwang na ito. Magkakaroon ng new normal sa nakaugalian ng bawat isa na pagdiriwang ng Pasko. Yung dating umuulan ng mga regalo, aginaldo, tuwing Pasko, ngayon mukhang maiiba para sa ilan. Nakakuha nyo ba? Nararamdaman nyo ba? Okay, kaya yung mga magbibigay dyan, paki-Gcash na lang po. Kasi nga cashless, di ba? Di ba? Kakaiba doon pa lang, di ba? Makikita mo may nagpo-post na diyan, nagpaparamdam na diyan. O maging makikita rin natin, nandiyan din yung bigayan ng bonus, 13-month. Okay, 13-month pay na I believe na alam ko natanggap nyo na. Okay, at yung iba naman sasagot diyan, maniwala kayo sana o hindi. Sasabihin nila sana all. Amen. Yung dating buhay na buhay at saring family gathering, reunion, Christmas party, mall treat, mukhang maiiba ngayon. Nakuha niyo po ba? Amen. At ramdam niyo na po ba? Pero, kung ating titignan, na yung mga bagay-bagay na yan, season lamang. Di ba? Na pinagdiriwang ng ilan, pero hindi ko sinasabing masama. Tama? Kasi tunay nga, ito is a great day to celebrate kasi alam natin, pinanganak, okay, ang ating tagapagligtas. Pero, did you ever ask na ng mga bagay-bagay na ito ba yung tamang simbolo? Amen? Ng Pasko? Okay, kung siguro naiisip mo, ano ba yung tamang sagot? Ano ba yung tunay na simbolo ng Pasko? Amen?
At ano ba ang purpose kung bakit natin pinagdiriwang ito? Minsan mo bang natanong yung mga tanong na yan? Hallelujah. Wala nga ba tayong rason para itibagdiwang ang Pasko ngayon? Dahil sa new normal or because of COVID-19? Wala nga ba? Praise the Lord. Pero bago po tayo magpatuloy, iiwan po sa inyo mga tanong yan. At sa mga oras ito, nais ko pong kunin ninyo ang inyong mga Biblia. Yan. Sige, mga may Biblia dyan. Maaaring digital man yan or physical Bible. Nibita ako about isa na buksan natin ating Biblia sa teksto natin sa hapon na ito. At ito yung mula po sa 1 Timothy. Yan. Sa 1 Timothy 1, chapter 1, verse 14 to 16. Yan. Sige, kung nakita mo na, thumbs up ka na dyan, heart ka dyan. 1 Timothy chapter 1, verse 14 to 16 or unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 16. Aking pong babasahin ito sa New International Version or NIV. Sabi po dito, verse 14, "The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus." Verse 15, "Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst." See verse 16, "But for that very reason I was shown mercy, so that in me, the worst sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life." Blessed be the reading of His Word. Nabasa niyo po ba? Amen. Praise the Lord. Napakaganda ng salita ng Diyos. 2,000 years ago, a Savior was born. And He was named Emmanuel. Amen. At ang meaning po yan is God is with us. Hindi si Santa Claus ang pinanganak 2,000 years ago. That the world is trying to deceive many. Gaya na lang ng kanta, Santa Claus is coming to town. Kaya wag mong ituturo. Okay, ang kasinungalingan na yan. Kasi wala naman talagang Santa Claus noong panahon ng Pasko. Ang tanging dumating ay ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen po ba? Siya ang dumating. Amen? Sabi nga sa Mateo chapter 1 verse 21 to 23, sabi dito, sama-sama niyo akong basahin. Sabi dito, Mateo chapter 1 verse 21 to 23. Verse 21, "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." Verse 22, "All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet." Verse 23, "And the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God with us. Hallelujah. Diba napakaganda? Nang tunay nga ang panahon ng Pasko, panahon na katulad nito, okay, dumating ang ating Panginoon. Sabi rin nga sa Luke 2 verse 11, "Today in a town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Amen. Marahil alam na tungkol dito. So, di ba? Makikita natin dyan kasi karaniwan ginagawa ang display dyan. Lalo na kapag marating ang Pasko, yung isang mga senaryo or scene, okay, maaaring sa drawing o iba, pinoportray. Tama po ba? Yung pagdating o pagpapanganak ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Pero alam mo ba kung bakit siya nagpunta dito? O bakit siya isinilang para sa atin? Kung kaya meron tayong pagdiriwang ngayon. Amen. Alam niyo po ba? That is why we need to celebrate Christmas dahil doon. Kasi kung ating titignan, maaring siguro inisip, sinasabi ng ilan. Kasi alam naman natin, theologically speaking, hindi pa naman napapatunayan, patuloy na napapagdebatahan itong panahon ng kapanganakan ni Jesus.
Tama ba? Na hindi daw ito yung panahon, hindi daw ito yung tamang araw to celebrate. Amen. Ang dami po nilang tinitingnan na spekulasyon. Amen. Ngunit kung ating titinan, hindi na mahalaga. Tama po ba? Kung kailan, anong araw at anong petsa, yung kapanganakan na yun. Kasi wala naman tayo na sinilang ating Panginoong Hesus. Diba? Ang mahalaga, amen, tulad na lang ngayon, ang mahalaga, kahit na mayroong pandemya, alam natin, mayroong isiningilang na tagapagligtas. Amen po ba? Still, kailangan pa din natin ipagdiwang. Kahit ano pa yung ating pinagdadaanan. Dahil talaga ating titignan napakaganda nitong pangyayari na ito. Lalo sa bawat isa sa atin. Amin na 2,000 taon na nakalipas, merong isinilang na tagapagligtas. Ito ay ang ating Panginoong Hesus na nag-iisang tagapagligtas ng sanlibutan. Amen. Diba napakasaya, napakagandang isipin na kahit na pinagdadaanan tayo, hindi naman natin kasi kailangan tanggalin yan. Lalo na ngayon, new normal, no Christmas parties, yan, pinagbabawal nga po yung mga reunions, diba? Pero di alam naman natin, di natin maiiwasan yan. Pero dapat natin tandaan, meron pa rin batas na dapat tayo sinusunod. Amen. Dapat meron pa rin physical distancing, face mask, face shield. Tama po ba? Pero hindi ibig sabihin, napigilan na tayo pagdiwang ito. Amen. Kaya pa rin po na ipagdiwang ito. Sama-sama tayong pamilya at alalahanin natin yung pagdiriwang o isang pangyayari para sa atin, special na araw. Ito yung pagkasilang ng ating Panginoon. Amen. Praise God. At kaya turo ko sa inyo, ito yung pinamagatang kong Christmas hoping. Yan, imbis na Christmas hopping, Christmas hoping. Hallelujah. With the theme, sabi dito, ang tema po natin, why Jesus came to the world. Amen. So, isang tanong. Naisip mo ba? Bakit nga po ba sinilang? Okay, ang ating Panginoong Hesus. So, bakit siya naparito ang ating Panginoon? Katulad ng pagkakasulat dyan ni Apostle Paul. Okay, sa sulat niya sa unang Timoteo, makikita natin how did Paul express his great gratitude in receiving God's grace. Okay, gaya ng sinabi niya sa verse 14. Okay, sabi dito sa Easy to Read translation or version, sabi niya, but our Lord gave me a full measure of His grace. Hallelujah. And with that grace came the faith and love that are in Christ Jesus. Praise the Lord. Paul understands the grace that he has received. Okay, with full measure. Kung ating titignan, sinabi niya, with full measure, hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 1/3, or 1/2, kundi full. Sabihin mo nga, full. Yan, buo. Yan, sige type mo. Buo. Yan, buong tinanggap. Hallelujah. Pag si Lord nagbibigay, hindi kalahati. Hindi tira-tira lang. Okay? Kundi buo. Hallelujah. In the fullness. Hallelujah. Natanggap ni Paul ang grasya ng ating Panginoon ng buo through Christ Jesus. At gayon din sa'yo. Okay, biruin mo yan. Buong-buo niyang ibinigay ang grasyang yan mula sa ating Panginoon. Pero, sa atin, minsan, binabalik natin, nakakalungkot nga pong isipin, binabalik lang natin minsan yung tira-tirang oras lang natin. Manonood, makikinig ka sa live streaming, nandiyan sa sarili mong bahay, pero minsan naiinip ka pa. O minsan kung ano-ano pa ginagawa mo. Tama po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Yan, hallelujah. Buong-buo niyang binigay ang grasya niya. Amen. Kung ating titingnan sa atin binigay ng ating Panginoon buong buo. Pero sa atin, pagbibigay 10% lang ng tithes. Okay? Ang nire-require o sinasabi sa atin ng Panginoon, pero ano pa binibigay natin? Minsan, pinagkakait mo pa. Minsan, ginagastos mo pa. Lalo na ngayon, season na ito, ang daming naiisip bilhin. Ang daming naiisip bigyan.
Pero naisip mo bang ibalik ang para sa Lord? Hallelujah. Kasi siya naman talaga yung may birthday. Naisip mo ba yon? Amen. Praise the Lord. Praise God. But still, makikita natin, yan man yung ating nagawa, we have received the full measure of His grace. Yan lang ang lagi mong tatandaan. Nakatanggap ka ng buong grasya mula sa ating Panginoon. And that is the very reason why Jesus came to the world. For us to receive the full measure of God's grace through Christ Jesus. Hallelujah. Buo niyang binigay sa iyo. Amen. Kaya marapat dapat lang din naman na ibigay natin yung nararapat sa ating Panginoon. Yan, gaya sinabi ko kanina, why Jesus came to the world? Number 1, to save the sinners. Yan, sabihin mo nga, to save the sinners. Sabi niyan sa verse 15. Sabi niya dyan, here is the true statement that should be accepted without question. Christ Jesus came into the world to save sinners. Yan. Sige, type mo nga, to save sinners. Yan. Hallelujah. Praise God. Sige, palakpan natin ating Panginoon. Sige, thumbs up kayo dyan. Heart nga kayo dyan. Come on. Natutulog na kayo dyan. Number 1, to save sinners. Because of God's great love, He sent Jesus into this world to save all sinners like you and me. Hallelujah. Sabi nga dyan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Binigay niya. Kasi nung panahon na ito, nung panahon bago dumating ating Panginoon, saglak at lugmok tayo sa kasalanan. Amen? Tama po ba? Saglak at lugmok tayo sa kasalanan. We are all sinners. Maring si iba, sasabihin lang, sila lang, hindi ako. Gusto ko pero sabihin ko sa iyo, lahat nagkasala. Amen. Sabi nga dito sa Romans 3:23, all have sinned and fall short into the glory of God. Walang sino man na naging matuwid, lahat tayo ay nagkasala. At ang bunga ng kasalanan na ito, natin ginawa ay kamatayan. Sabi nga sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Ang dahil tayo nagkasala, dapat tayong mamatay. Ngunit, pumarito ang tagapagligtas. Yan, para iligtas tayo. Kasi wala tayong kakayanan iligtas ang ating sarili katulad ng iniisip ng ilan. Amen? Hindi rin ito sa pag-anib sa isang relihiyon, kundi ito ay dahil sa grasya ng Panginoon. Kasi wala tayong kakayanan iligtas ang ating sarili. Hindi sa ginagawa mo, amen, na iniisip ng ilan, dahil sa kanilang mga gawa at kilos, mali-mali po. Sana pag-alib, sana maliling, hindi po doon. Hindi rin porkit nagjo-join kayo, okay, sa church, okay, sa isang organisasyon, ligtas po kayo. Maling-mali po kaisipan po yun. Amen. Sabi nga dito sa Ephesians 2 verse 8 to 9. Sabi dito, for it is by grace you have been saved. Malinaw na malinaw po yun. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Verse 9, not by works, so that no one can boast. Ito sa mabubuti mong gawa. Natanggap mo ang kaligtasan mula sa ating Panginoon na nagsimula kang maniwala at manampalataya sa gospel. Hallelujah. Na tumutukoy sa tatlong bahagi. Ano po ito? The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. Simula kang maniwala dyan, manampalataya dyan. Amen. Tunay nga, natanggap mo ang kaligtasan. Hindi ito mula sa iyong mga gawa, kundi mula ito sa grasya. Sabihin mo, grasya. Amen. Grasya ng ating Panginoong Jesus. Na 2,000 years ago. Hallelujah. Siya'y pinanganak. Hallelujah. Kaya ngayon, magsaya ka. Magdiwang ka. Kasi binigay niya lahat. Amen. Binigay niya ang lahat para sa iyo. Kaya nararapat di man lang ibigay mo lahat sa Panginoon.
Amen? Huwag mo i-enjoy lang. Hallelujah. Huwag mo i-enjoy lang, kundi ibahagi mo rin sa iba. Hallelujah. So, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. So, why Jesus came to the world? Ating makita, number 1. Hallelujah. Ano sabi doon? Amen. To save the sinners. Hallelujah. And number 2. Ano yun? Why Jesus came? To give mercy. Sabi mo, mercy. Yan, mercy. Sabi niya sa 16a, but I was given mercy so that in Christ Jesus could show that he has patience without limit. Christ showed his patience with me, the worst of all sinners. Gaya ni Paul, yung ating titignan. He received God's mercy. Hindi inuri ng Diyos yung laki o liit, bigat o gaan ng kasalanan na nagawa ng bawat isa sa atin. O nagawa niya para matanggap ang habag ng ating Panginoon. Hallelujah. Di ba nakakatuwa po yun? Hindi siya tulad ng tao na naninimbang ng kasalanan o hindi nakakalimot sa kasalanan. Kaya kung iyong papansinin sa ating kulungan, dito sa ating bansa, mayroong level ng kulungan. Mayroong minimum to medium and maximum security. Kasi depende yan sa bigat ng kasalanang nagawa mo. Hallelujah. Amen. So makikita mo, inuuri. Okay? Yung kasalanan, tinitimbang. Jesus came to the world for us to receive mercy. Amen. Sabi mo, mercy. Yan. Sige, type mo, mercy. Hindi si Aling Mercy, kundi mercy. Hallelujah. In the Bible, God's mercy means His pity, compassion, and kindness towards people. Hallelujah. His mercy showed up in the believer's life at salvation. And then, God continues to show mercy and forgiveness. Hallelujah. Mercy triumphs over judgment, but refusing God's mercy is disastrous. Hallelujah. Mercy in Hebrew, kung ating titinan dito, means rasham. Yan, sabi sa Hebrew word ng mercy, rasham. Okay? Which means to love or have compassion. To have a deposition of mercy. Makikita po natin yan sa Psalms 116 verse 5. Hallelujah. Ito, makikita niyo in the New Testament Greek, the word mercy, eleemon. Eleemon, meaning to have pity on it. Okay, to have pity on. Yan. Or to show compassion. Or to be merciful. Hallelujah. So, tatanda mo yung mga word na yan. Rasham, okay, and eleemon. Yan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sabi nga dito, Jesus came to the world to give mercy. Alam mo po ba yon? He came for us to give mercy. Just like the passion and pity and mercy He has given to that adulterous woman. Kung ating babasahin sa John chapter 8 verse 1 to 11. Hallelujah. The people were concerned on the law that the adulterous woman deserved punishment to her sins, but Jesus sentenced her with love. Amen. Passion, pity, mercy, and forgiveness. Hallelujah. Kasi kung tao titingin, hallelujah, ay talagang may kalalagyan ka. Pero dito makikita natin kung paano hinukuman ng ating Panginoong Hesus yung babaeng. Amen. He sentenced with love, passion, pity, mercy, and forgiveness. Katulad na lang sa atin. Amen. Kung bibilangin yung mga kasalanan na gawa natin, simula nang tayo sinilang o pagkabata until now, okay? We deserve the sentence of death from hell. Alam mo ba yun? Tama ba? But because of His great love. Sabi mo nga, love. Wow, praise God. Diba? Napakaganda. Because of His great love, passion, pity, and mercy, Jesus forgives and erases all through the cross and give us freedom
and salvation. Hallelujah. Because of Christ Jesus. He gives you mercy. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Why Jesus came? Okay, number 3. Ano yung number 1? Nakuha niyo po ba? To save sinners. Number 2, to give mercy. Hallelujah. Number 3, for me to become a model. Hallelujah. For me to become a model. Sabi nga sa verse 16c, He wanted me to be an example. Yan. Sabi mo nga, example. Yan. For those who would believe in Him. Amen. Paul sees the importance of his mission. Hallelujah. Hindi lang sapat yung natanggap niya ang grasya ng ating Panginoon. Ay, maaaring ikaw, nakatanggap ka, pero kay Paul, hindi lang naging sapat sa kanya yung grasya na yun. Kailangan maging huwaran siya. Yan, sabi mo nga, huwaran. Or example. Sige, type mo dyan, example. Hallelujah. Gaya ni Paul, kailangan maging huwaran siya ng ano? Ng grasyang natanggap niya mula sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Yes, we have become recipient of God's mercy through Jesus Christ. But we need to see also the mission. Hallelujah. The mission. Naligtas ka. May mission ka. Hallelujah. Hindi ka lang matutulog sa bahay mo. Katulad ngayon, kahit lockdown. O like naka-quarantine o limitado tayo because of new normal. May mission ka pa rin. Hindi naputol yung mission mo. Kaya hindi ka pwedeng matulog-tulog na lang. Magpe-Facebook na lang, magtititik-tiktok na lang dyan, o mag-ML ka na lang dyan. May mission ka, gaya ni Paul. This is the mission. Amen. Bakit natanggap mo yung kaligtasan na yan? Why you have received that kind of favor God has given to us. Hallelujah. Amen. Just like Paul. Katulad ngayon, Pasko, tatanggap ka ng maraming regalo. Kung meron man. Ano ang gagawin mo sa mga regalong natanggap mo? No, iba dyan, i-recycle. Hindi nagustuhan, diba? Tama ba? Binigay, tapos ibigay rin sa iba. Iba naman dyan, itatabi. Di ba? O, iba naman, gagamitin. No, gagamitin mo. Di ba mas mainam at matutuwa yung nagbigay sa'yo ng regalo kung makikita niya, gamit-gamit mo. Tama ba? Amen. Di ba makita mo si sister, niregaluhan ko. Si pastor, niregaluhan ko. Ayun, suot-suot. Di ba nasisiyahan ka? Lalo na ngayon kung nakita mo. Di ba, nagregalo ka ng damit. Suot-suot ko ngayon. Di ba masisiyahan ka? Amen. Rather than makita mo, suot-suot ng iba. O kaya nakatago lang, nakasabit lang, nakadisplay lang. Di ba mas mainam? Gamitin mo, nakikita sa'yo. Amen. Same thing with God's grace. You have received God's grace and mercy. Ano ang gagawin mo? I-display mo. Di ba? Hallelujah. Palamuti, titulo lang. Sasabihin mo, born again ka. Di ba? Sapat ba yun? Pero dito makikita natin, we are to imitate Christ in our lives. Gaya ni Paul, kailangan mag-set siya ng example ng kaligtasan na yun. Gaya sa atin, we must imitate Christ in our lives. Dapat nakikita yon. Kaya mahalaga na example tayo sa iba, nakikita tayo. Panginoong Kristo, namumuha na si Kristo na nagligtas sa atin, ay nakikita rin sa atin. Ano ba sabi yung imitate? Sabi imitate means take or follow as a model. Amen. Hallelujah. Yun ang makikita. Follow as a model. Sabi nga sa 1 Corinthians 11 verse 1 sa New King James Version, sabi, imitate me just as I also imitate Christ. Amen. Amen. Hallelujah. So, ganun ang nasabi sa atin ng ating Panginoon. Na dapat maging huwaran natin. Makita si Kristo na namumuhay sa atin. Nakikita sa ating kilos. Nakikita sa ating pananalita. Nakikita sa ating paano tayo mag-isip. Amen. Dapat nakikita to sa ating buhay at naibabahagi rin natin sa iba. Amen. Si Kristo Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyong kaligtasan. Amen. Ay dapat din buhay at naibabahagi mo sa iba.
Amen. Hallelujah. We must be a living example of God's goodness. A light that will shine to this dark world. Amen. Lalo ngayon may pandemic, dapat nakikita si Kristo. Amen. Na kahit walang natanggap ng regalo, nakangiti, nagdiriwang, nagsasaya. Amen. Hallelujah. Dapat nakikita si Kristo. Nakikita yung God's mercy and great love that lives in us. Hallelujah. Kaya set an example. Hallelujah. Sige, type mo, set an example. Amen. Hindi lang sa sinasabi mo. Amen. Na born again ka, Kristiyano ka. Dapat nakikita yan. Hallelujah. Tama. Nakikita sa loob ng bahay. Kasi madaling sabihin yan, pag nasa church, sama-sama yun. Pero pag nasa bahay ka na, sa trabaho ka na, sa eskwela ka, dapat nakikita pa rin si Kristo na nagligtas sa iyo. Kaya set an example. Amen? Praise God. And last, why Jesus came? Number 4, to receive eternal life. Hallelujah. Receive eternal life. Sabi nga sa verse 16d, sabi na, and have eternal life. Nakita ng ating Panginoon ang patutunguhan ng mga tao dahil sa kanilang patuloy na pagkakasala. Lahat tayo patungo sa kawalan. Kaya ang sinabi ko kanina, walang naging matuwid. Lahat tayo patungo sa kawalan. Patungo tayo sa kamatayan. Amen? At patungo tayo sa kamatayan, sa judgment from hell. Amen? Yun po ang katotohanan. Kaya gumawa ang ating Panginoon ng isang master plan or action plan. Sige, type mo nga, action plan. Hallelujah. Yeah, sige, type mo. Action plan. Sige, palakpakan natin ating Panginoon. Sige, galaw-galaw. Thumbs up kayo. Heart po kayo dyan. Hallelujah. Gumawa, Panginoon, ng action plan. Kaya sinugo niya si Jesus sa sanlibutan. Ating binasa kanina sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun ang action plan ng ating Panginoon. Jesus was sent to the world for us to receive eternal life. He made a way for our salvation. He offered His own life. Wow! Siya nagbigay ng regalo. No? His own life, sarili niyang buhay. Binigay niya para sa iyo, para sa akin. Okay? At the cross, by dying. Ating makikita. Ito yung dapat natin panampalatayang. By dying, His death. Okay? At the cross, namatay ang ating Panginoon. And He was buried. His burial. Hallelujah. And after 3 days, He rose again from the dead. Okay, His resurrection. Hallelujah. Amen. If you will believe in these 3, okay, ways or ginawa ng ating Panginoon, His death, burial, and resurrection. Amen. I believe that you will be saved. Amen. Kasi itong ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pero may gagawin ka. Kailangan mong paniwalaan. Kasi sinabi ko kanina, kailangan mong paniwalaan at panampalatayaan. Hallelujah. Kasabihin mo sa katabi mo, paniwalaan mo. Panampalatayaan mo. Hallelujah. Jesus did it. He overcome death for us to receive salvation and forgiveness of our sins. And the fulfillment of His promises of that eternal life. Hallelujah. It didn't happen in a manger. It all happened at the cross. Wow. Amen. That is the very mission of Jesus Christ in this world. Through Him, we will find salvation. Hindi kung saan o kanino o ano. Hindi dahil sa mabubuti mong gawa o saan pa man, sa yaman mo, sa impluensya mo, sa relihiyong kinaaniban mo, hindi. Ang kaligtasan ay matatagpuan kay Jesus. Hallelujah. Sabi nga sa Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Wow. Hallelujah. Acts 4 verse 12. Malinaw na sinabi doon. Ang tamang pakikipagrelasyon kay Jesus ang susi sa ating kaligtasan upang matanggap natin ang kanyang pinangakong buhay na walang hanggan.
sa piling ng ating Panginoong Hesus sa langit. Kaya wag mong i-divert sa anumang mamahaling regalo, damit, bonus, 13-month pay, at marami pang iba. Amen. Kasi ang tunay na kahulugan ng Pasko ay si Kristo Jesus. Amen. That is why we have a reason, amen, to celebrate Christmas. Amen. That is the very reason why He was sent in this world. Hallelujah. And to conclude everything, Jesus came to save the sinners. Gaya mo, pumunta siya rito, pinilang siya, ginawa ang kanyang misyon para iligtas ka. Amen. Para iligtas ka. Amen. Aminin mo lang, nagkasala ka, isa ka doon sa niligtas ng ating Panginoon. Bakit? Kasi mahal ka ng Panginoon. O papatid, maniwala ka, anumang bigat ng kasalanan mo, nagawa mo, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Amen. You are deserve to receive that mercy. Amen. That's why you're given mercy from all these sins. Amen. Hallelujah. Ano pa ba yun? Because we deserve mercy. We receive God's favor or mercy and grace. Kailangan maging model ka. Amen. Dapat si Kristo nakikita sa'yo. Napupuri ang Panginoon sa'yo. Hallelujah. And by that, amen, pagdating ng araw, amen, pagdating ng panahon sa pagbabalik ng Panginoon, ating Panginoon, kasi babalik ang ating Panginoon Jesus. And I believe, amen, you will receive that great promise na matindi pa sa mga regalong matatanggap mo. Amen. Because you will receive that eternal salvation from Jesus Christ. Hallelujah. Sige, palapakan natin ito, Panginoon. Hallelujah. And right now, I want everyone to close your eyes. Come on. Okay, come on. Pikit mo yung mga mata mo. Patuloy mong isipin ang kabutihan ng ating Panginoon. Huwag man tumingin sa anumang mga bagay na meron sa mundo. Itingin mo ang mga mata mo sa kabutihan ng ating Panginoon. Sa ginawa niya para sa iyo. Hallelujah. Come on. Sige, taas mo yung kamay mo right now. Come on. Hallelujah. Praise God. Di ba napakasarap alalahanin yung panahon na yon na tunay nga sinugod ang Panginoon sa bawat isa sa atin na may mga anghel ay nagdiriwang because the Savior has been born. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige, magpasalamat ka sa Panginoon. You doesn't deserve that grace, but it was given in full. You didn't deserve forgiveness, but you were forgiven. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Amen. Di ba ito yung napakaganda pa sa anumang regalo matatanggap mo? Kasi wala makakapagbigay dito sa iyo, kundi ang Panginoon lang. Kasi ang tao, mamarkahan ka. Di makakalimutan yung kasalanan mo. Pero once you ask for forgiveness for your sin, kinakalimutan to ng Panginoon and you will receive that mercy, grace that comes from the Lord. Hallelujah. Come on. Praise God. Kaya right now, praise God, kung gusto mo kumawala sa mga kasalanan na yan and receive that mercy that comes from the Lord, magkaroon ka ng pag-amin kasi yun ang unang susi. Aminin mo, nagkasala ka. Tumalikod ka sa iyong pagkakatawa. Amamin ka na talagang nagkulang ka sa iyong ginawa para sa ating Panginoon. Kinalimutan mo yung misyon, hindi mo na ibigay nararapat para sa Panginoon. Ang katanging susi para sa patanggap mo ang mercy ng ating Panginoon is for you to admit that you have sinned, that you are a sinner. Come on, right now, come on. Right now, this is the opportunity that God is giving you to ask forgiveness. Hindi ka tawad sa Panginoon. Come on, hallelujah. Praise God, hallelujah. Yes, mama, yes. Come on, Holy Spirit. Hallelujah. Bring them to that, Panginoon, conviction. I pray for 100, Panginoon, intense conviction right now, Lord. Natuloy nga, para sa ganun, Panginoon, magkaroon po sila ng pag-amin sa kanilang mga kasalanan right now. Come on, hallelujah.
Because this is the way for you to be forgiven. Magkaroon ka ng pag-ani right now. Come on. Surrender every sin right now. Hallelujah. Praise God. Come on. Right now. Sige, sinisib ako. Ano mga strongholds right now for them to withhold every sin right now. Pinuputol ko sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Hallelujah. Yes, come on. And I pray, Panginoon, for your blood continue to flow right now in Jesus' name. Blood flow in Jesus' name. Thank you, Jesus. Yes. You must break every chain right now. Come on. Talikuran mo yung mga kasalanan yan. Imuhi mo lahat ng mga kasalanan yan. Kamuhian mo lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At receive God's forgiveness right now. Thank you for your blood of Jesus that flows and cleanses every sin right now in Jesus' name. Oh, yarana salayaraya. Thank you, Lord. And right now, receive God's forgiveness. Yes, come on, receive it right now. Come on, receive it right now. Come on, hallelujah. Come on, receive that forgiveness. God is cleansing you right now. In Jesus' name, and right now, kapatid, kung tinatawag ko na pang receive God's grace, you are now followers of Jesus, disciples of Jesus, in whom God has forgiven. Kaya may mission ka. You have received that salvation because you had a mission. Be an example. Sabihin mo, magiging model ka ngayon. Come on. Sabihin mo, magiging model ako. Hallelujah. Kailangan makita si Kristo that lives in you. Amen. Hallelujah. Be a model. Hallelujah. Sa pamilya mo. Diyan sa mga kasama mo sa bahay. Be a model. Dapat nakikita si Kristo sa iyo. Yan ang primary mission mo. So that you can share God's goodness. Amen. That plan na hinanda ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, hindi lang para sa iyo, kundi para din sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, sa nanay, sa tatay mo, sa mga kapatid mo, para din sa kanila. Amen. Kaya share them the goodness of Jesus Christ. Kaysa kung ano yung pinagkwekwentuhan mo, share the goodness of Jesus Christ. Ito'y dapat visible, nakikita sa iyo. Come on, hallelujah. Praise God. Sige, come on, hallelujah. Lift up your hands right now. Thank you, Lord. Sige. At sa commitment to God, Lord, simula sa mga oras ito, Lord. Hayaan mo, Panginoon, makita ka sa buhay ko, sa aking pananalita, sa aking mga kilos, sa aking mga iniisip pa sa gayon, Lord. Ma-share kita ka nga. Hallelujah. Sige, commit that words right now. Make a commitment to God right now. An act of commitment sa Lord. Na simula, Lord, right now. Lord, makikita ka. Magiging example ako. Magiging huwaran ako. I will imitate you, oh Jesus. Para sa akin, Lord, makita ka sa buhay ko. Come on. Hallelujah. Praise God. Sige, taas mo yung kamay mo. Yes, oh God, right now, Lord. You see these hands, oh God, Lord, na nakataas at nagkukulit ng kanilang buhay para sa iyo, Lord. I pray, let your strength, oh God, be upon them, that you will lead them, Panginoon, to that boldness, oh God, Lord, that they will share your goodness to their loved ones, to their people, oh God, Lord, in Jesus' name. Salamat tayo pong makita po kayo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, oh God. At tunay nga mapupurihan ka, oh Diyos. At sa gayon, Lord, ang kaligtasan ay darating sa kanilang pamilya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Right now, come on. Let's clap our hands right now. Come on. Sige, thumbs up ka dyan. Heart ka dyan. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord and Father, right now. Thank you. Thank you for this great and wonderful day that you've given us, Lord, in Jesus' name. At kaya ikaw, kapatid, kung ito yung first time mo lang nakapakinig itong balita, kung gusto mo ng isang napakagandang regalo, ngayong Pasko, wala akong may bibigay sa iyo. Kurit may magbibigay sa iyo. Walang iba si Kristo Jesus. Yung pinangako niyang kaligtasan ay mapapa sa iyo. Pero may gagawin ka. Kinakailangan panampalatayaan mo siya, paniwalaan mo siya. Amen. At kung gusto mo siyang panampalatayaan, paniwalaan, tanggapin bilang Diyos at sarili na pagligtas right now. Kung gusto mong tanggapin ang ating Panginoon as your Lord and personal Savior, I want you to follow in this simple prayer right now. Sige, sumunod ka sa panalangin to. Panginoong Jesus,
Salamat po sa araw na ito na nilikha niyo para sa akin. Lumalapit po ako sa iyong harapan, nagpapakumbaba at umaamin sa lahat ng aking kasalanan, simula sa aking pagkasilang hanggang sa kasalukuyan. Patawarin niyo po ako. Linisin mo po ako. Inyong banal na dugo. Salamat po sa kapatawan at sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Maghari ka. Ikaw ang masunod sa lahat ng oras. Simula sa oras na ito, mamahalin kita at pagdiling ko rin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, I will pray for you right now. Hindi yung mga nanood po ngayon, Lord, I want to pray for you. Yes, O God, Lord, maraming salamat. Lord, you have heard every prayer, O God, Lord. Even the prayer of acceptance right now, Lord. Lord, I pray for all these people who are listening right now, Lord. Lord, to continue to guide them, continue to strengthen them, Lord. Hayaan niyo, Panginoon, paramdam yung matinding pag-ibig sa bawat isa po sa Lord. Hayaan niyo, Panginoon, even, Panginoon, the surroundings may be different, Panginoon, from every other, Panginoon. Pero walang pong ibang mas mahalaga kasi naniniwala po ka. Maganda man nangyayari, there is a reason for us to celebrate because of you. Because of your Jesus who sent for us. Kaya, Panginoon, kami magdiriwang, kami magsasaya for this day, Lord, that you made, for this season that you made, because you are the season, the true reason of this season. Maraming salamat. Lord, I pray for your protection, provision from all, Panginoon, people who are listening right now, Lord. I pray, Panginoon, that you guide them to strengthen them. I pray na tunay nga, Panginoon, you will lead them, Panginoon, to the right purpose, Lord, na nilikha niyo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon, lahat ng mga aming napakinggan sa mga oras nito, mga salita niyo, Panginoon, sineselyoan ko namin banal na dugo. I declare victory right now, Lord, in Jesus' name. Maraming salamat po sa inyo namang lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige, palakpan natin ating Panginoon. Sige, heart tayo dyan. Like tayo dyan. Come on. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. This time, let's proceed to our communion. Marahil maraming tao ngayon ang ilalarawan ng year 2020 na mabigat, malungkot, masalimuot, mahirap, o grabe. Sa dami ba naman ng mga mabibigat na mga bagay na nangyari sa taong ito, talagang ang first impression sa year na to ay talagang mabigat o hindi maganda. Subalit ang tanong, nadadamay ba ang pagka-Diyos ng Diyos sa mga pangyayaring ito? According to Hebrew chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Simple lang po, nananatiling Diyos ang Diyos sa mga sakunang ito, sa pandemya at sa mga suliranin ng ating buhay. Kung ano man ang napagtagumpayan na ni Jesus sa krus, ay nananatiling tagumpay pa rin kahit sa panahon natin ngayon. He is still the King, the Provider, the Savior. Sa mga panahong ganito, mas mabuti na alalahanin natin ang Diyos at ang may likha ng lahat at ang may control ng lahat. Let's go back to that divine encounter that we had with Him. In this communion, let us remember how strong He is, how mighty He is, how loving He is. Let us remind ourselves that He got the whole world in His hands. Sa oras na ito, alalahanin natin ang lahat ng mga nagawa ng ating Panginoon para lang sa ating kaligtasan. Let's pray. Panginoon, patuloy ka naming itinataas, itinatanghal sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga nagawa mong sakripisyo, sa pagtitiis mo, Panginoon, para lang sa aming kaligtasan. Sa mga panahong ito, Panginoon, na nakakaranas kami, Panginoon, ng mga sakuna, mga suliranin sa aming buhay,
Panginoon, patuloy niyo pong ipaalala sa amin na ikaw po ang may kontrol ng lahat. Na kahit ano pa man ang mangyari, Panginoon, ay sigurado na mayroon kaming kalalagyan sa piling mo. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-pray naman po natin yung mga symbols. Panginoon, patuloy ka naming itinataas sa kataas-taasan. Lord, we believe, Panginoon, na hindi ito ang iyong dugo, hindi ito ang iyong katawan, Panginoon, bagkus ito ay mga simbolo lamang. Lord, we ask for your purification at gagawin namin to as a worship, as remembrance, Panginoon, sa iyo, sa lahat ng mga nagawa mo para sa amin. Maraming salamat, Panginoon. We seal this with your most precious blood sa pangalan ni Jesus. Amen. In 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 25, For I received from the Lord what I also passed on to you. On the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Kainin po natin yung tinapay. And in the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Inumin po natin yung juice. Let's seal this in prayer. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa katagumpayan. Dahil, Panginoon, sa pagtitiis mo, sa sakripisyo mo, sa krus ng Kalbaryo, natatamasap namin, Panginoon, ang kasaganahan, ang buhay, ang kaligtasan. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. This time, we remember all of your love, Panginoon, for every one of us, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong katawan, sa iyong dugo, na inialay mo para sa aming kapatawaran, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless. Amen. Praise the Lord. Na-bless po ba ang bawat isa po sa atin? Amen. Kaya kung na-bless po kayo, patuloy po namin kayo iniimbitahan every Sunday sa ating online Sunday celebration. Amen. Sige, pakitapik po yung katabi mo dyan. Sabi mo, kita ulit tayo next Sunday. Hallelujah. Dito pa rin po yan sa ating Facebook page, The Living Epistle Metro Manila Satellite Church at 2 p.m. Amen. At huwag nyo rin po kakaligtaan ang ating daily devotional sharing from Monday to Saturday at 10 a.m. Para po tayo patuloy na lumago sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Until next week, see you again and God bless.